Gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y narito ngayon sa ating panambahan. Tayo po'y magsitayong lahat sa ating pong pagsisimula. Tayo po muna'y mag-aawitan. Ang unang awitin po natin, At the Cross. Amen. Alas indeed, my Savior bled and dead, my sovereign die. Amen. And the first stanza now sing. Alas, and did my Savior live, and did my sovereign die? Would he leave all that sacred head for such our mass I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Come on! At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glory in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. Sing on! At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. On the last, But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away, is all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Amen. Let's sing another song, Victory in Jesus. Amen. Sing. I heard of old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Come on! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again,
and cause the blind to see. And then I cry there, Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about the mansion He has built for me in glory. Sing on. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet they all sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Yes, sir. Sing the song, Rescue the Perishing. Amen. Sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting Him, still He is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with Him earnestly, plead with Him gently, He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, cords that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Constantly abiding. Amen. Sing. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely,
whisper, oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. All the ladies sing, all the world sing, and the same Lord and King. Amen, sing on. All the men. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper, oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper, oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. Maraming salamat po sa awitan. Tayo po yung manatiling katayo. Amen. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming nasasabi po namin na ikaw ay sa amin sapagkat kami po ay sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami muli ay narito upang magsama-sama sa iyong presensya at amin pong pasalamatan ang iyong kabutihan na hindi namin kayang sukatin. Ang inyong habag at ang inyong biyaya, ang iyong banayad na kabutihan sa amin ay hindi namin kayang bayaran o palitan ng anumang paglilingkod na pwede naming gawin sa iyo. Salamat po sapagkat ang aming mga kakulangan ay hindi po naging dahilan para kami ay daglian mong parusahan sa aming mga pagkukulang o pagmamalabis o pagkakasala. Tulungan niyo po kami na mahalin ka namin ng higit sa lahat, higit pa sa aming sarili, na aming pagtagumpayan ang aming kanya-kanyang sariling laman sapagkat kinakailangan ikaw ang maghari sa amin. Tulungan niyo po kami na laging tumingin sa inyo ng mayroong malinis na puso, na totoo sa aming mga ginagampanan na ito'y iniaalay namin sa inyo. Sapagkat hindi mo kinalulugdan ng anumang gawain na hindi po kaisa ng iyong kabanalan. Kaya kami po, Panginoon, ay walang kakayanan sa aming sarili. Kaya lahat kami nangangailangan po sa iyo. Lord, we need you. At sa bawat isa po na narito, palaguin niyo po kami sapagkat kailangan naming magsilagong espiritual, kinakailangan naming lalong pakanasain na walang ibang lugurin ng higit sa lahat kundi ikaw. Sapagkat ang dadaig lamang sa pagsisikap na lugurin ng sarili ay ang higit na pagsisikap na lugurin ka sa buhay na ito. Salamat po ng marami. Niliwanagan mo kami ng iyong salita. At ngayon po muli ang salita mo ay magiging pagkain ng aming kaluluwa at hamon. Salamat po sa lahat ng mga nangaral, ng mga nagdaang mga linggo at mga Miyerkules at sa lahat po ng darating pa. Pinasasalamatan namin, ito po'y biyaya mo na kami nakakapakinig ng iyong salita at nakakasama ng inyong mga anak. Sama-sama kami na lumalakad ng pasulong sa paglilingkod at pananampalataya.
sapagat ikaw ang nangunguna sa inyong iglesia. Maraming salamat po. Ingatan nyo mga kapatid namin na hindi namin kasama, aliwin mo po sila, pagtibayin, maging ang mga kasama namin sa online, ang mga makakasama po ngayong gabi, ang iba po na alam namin na maaring ibig makasama, ngunit kinakailangan pong manatili sa tahanan o kinakailangan hindi maiwan ang kanilang gampanin sa kanilang trabaho. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kahusayan at laging pag-iingat at pagpalain nyo ang gawa ng kanilang mga kamay. Ganon din po ang mga nagdadalang tao, ikaw po ang mag-ingat ng kanilang mga dinadala. Naalala po namin, Lord, si Sister Vanessa, na asawa ni Brother Rick. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng patuloy na pag-iingat at ligtas na pagdadalang tao. Ganon din po kay Sister Dina. Dalangin namin ang inyong pagpapala sa kanila ni Daniel. Habang siya'y nakasa pagpapahinga, ikaw po ang magbibigay sa kanya ng lakas. At dalangin po namin, Lord, ang iba pa na mga kapatid namin, ang mga may magaganda pong hinahangad, mga ikakasal, mga na-promote, mga mag-a-abroad. Ikaw na po ang magtugon ng mga pangangailangan. Nagsisimula ng negosyo, mga nagpapatuloy ng kanilang hanap buhay, mga nagpapaaral ng anak at mga estudyanteng nangangarap na abutin ang mas mataas pang antas ng buhay. Pagtagumpayin niyo po ang mga ministeryo, Lord, ng simbahang ito. Ikaw na po ang magpala. Salamat po sa natapos na mission conference ng Hong Kong Christ Baptist Church. Pagpalain niyo po na talagang sila ay maging malaking bahagi ng World Mission Generation. Salamat sa kanilang desire na talagang maging very active sa world mission. Salamat sa kanilang katapatan. At dadalangin po namin ang marami pang mga simbahan at mga kapastoran na naghahangad po na talagang walang ibang paggamitan ng buhay kundi ikaw, mga preachers, mga churches. Lord, ang San Miguel Bulacan, dalangin namin na ikaw po ang magbibigay sa kanila ng tamang pastor para po sa kanilang simbahan. Ang mission conference at medical and dental mission na gagawin po, Panginoon, sa Nueva Vizcaya. Ikaw na po ang magpala, magbigay ng katagumpayan sa okasyong darating na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na binigay mo sa amin. Mga kapatid po naming nasa abroad, ikaw po mag-ingat sa kanila. Aliwin mo po sila, yamang sila po'y nakahiwalay sa kanilang pamilya. Ingatan naman po ang kanilang pamilya rito na naiwan. At ikaw naman po ang magpapala sa lahat ng mga pamilya ng simbahan. Muli po, binabalik namin sa inyong papurit pasalamat, lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Magbabasa po tayo, Genesis chapter 14, 1 to 24. Kayo po ay aking pangungunahan ngayong gabi. At meron tayong guest preacher. Salamat, narito ng ating guest preacher all the way from Samar. Amen. Galing po yan ang Samar. Basahin natin ang Genesis 14, 1 to 24. Sige po, basahin natin sa Tagalog. At nangyari sa mga kaarawan ni Amraphel, hari sa Sinar, ni Ariok, hari sa Elasar, ni Kedorlaomer, hari sa Elam, at ni Tidal, na hari ng mga Goim. Nang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Bersha, hari sa Gomora, kay Shinab, hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Sibuem, at sa hari sa Bela na si Suar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglingkod kay Kedorlaomer, at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Rephaim sa Asteroth, Karnaim, at ang mga Suzita sa Ham, at ang mga Emita sa Shabe, Kiryat Taim. At ang mga Horeyo sa kanilang kabundukan ng Seir, hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa En-Mispat na siyang Kades, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalesita at pati ng mga Amoreyo na nagsisitahan sa Hazezon Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Sibuem, at ang hari sa Bela,
na dili ibat si Sowar, at sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Verse 9, laban kay Kedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goim, at kay Amraphel, hari sa Shinar, at kay Ariok, hari sa Elasar, 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng biton at nagsitakas sa mga hari sa Sodoma at sa Gomora at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at ang lahat nilang pagkain at nagsiyaon. At dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari, at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan, laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At inuuwi niya ang lahat ng pag-aari, at inuuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid, at ang kanyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya magbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Siave na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham na kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa inyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Lahat po tayo? Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko. Si Aner, si Eskol at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang salita niya sa ating buhay, sa ating puso. Tayo po'y makikinig ng tanging awit na alay para sa Panginoon. Sound check. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po ako umawit, gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon sapagkat isang makasalanan, tayo po ay Kanyang iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at habag sa ating buhay. Hindi man tayo karapat-dapat, tayo po ay pinagindapat ng Panginoon. At ang panalangin ko po sa Panginoon, nawa sa taong ito, 2023, lalo pa po tayong gamitin at ako man po sa gawain ng Panginoon. I am just a sinner saved by grace. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a
its bread of life I take, love and forgiven, back with a living, and I'm just a sinner, saved by grace. How could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I grow and breathe in freedom, with its bread of life I take, am loved and forgiven, back with a living, and I'm just a sinner saved by grace. Now I grow and breathe in freedom, with its bread of life I take, and love and forgiven, back with a living, and I'm just a sinner saved by grace. All the people say amen. Wow. Saved by grace. Ang sarap awitin, ano? Sarap sabihin, ang sarap angkinin. We are saved. And it's all by grace. Well, meron po muna akong gustong pagka ang pelikula maganda. Pag maganda ang pelikula, minsan nagtatanong tayo, ano kaya ending nito? Ano? Ano kaya ang ending ng pelikula? Well, tingnan niyo po ang Revelation chapter 19. Chapter 19. Let's go to chapter 19. Chapter 19 and verse 7. Chapter 19 and verse 7. Minsan natatanong natin ano kaya ang dulo ng buhay ng mga Kristiyano. Ito po ang nakalagay sa Bible, itong gagawin ng Diyos. Actually, ito na nakatakda, parang sinasabi nga, pag binabasa niyo po ang Revelation, you are reading the history of the future. History of the future. Ito ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya advance ang Bible. Yan ang maganda rito. This is the news of the future. Verse 7. Sabi dito, let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. May kasalan sa langit na mangyayari. Kaya hindi lamang dito ang kasalan. And to her, yung mapapangasawa ng Lamb, ay alam niyo naman ang Lamb, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world.
Kaya ang Lamb dito ay ang ating Panginoon. At sino kaya ang sino kayang ikakasal sa Kanya? Sabi dito in verse 8, "And to her was granted that she should be arrayed in fine linen." Dako, ang ganda ng tela, ang gandang damit. Sabi diyan, "clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints." Wow! Ay di maliwanag na kung sino po ito. Sino ba ang saint sa Bible? Sino ba ang saint? Pag sinabing saint sa Bible, anuhin muna natin, verse 9. Tuloyin muna natin, verse 9. Mayroon natin titignan yung saint. Verse 9. Konting ano lang tayo. "And he said unto me," kaya maganda kung ikaw ay saint, tayo, saints. "And he said unto me," sabi ng angel kay Apostle John, "Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God." Ito'y tapat na pasabi ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y tunay, totoong mangyayari, tiyak na mangyayari. So ang ginawa ni Apostle John, verse 10, "And I fell at his feet to worship him." Yung angel. "And he said unto me," sabi ng angel sa kanya, "See thou do it not." Abay, wag mong gagawing lumuhod sa harap ko. "I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Si Apostle John ay sa matinding paggalang sa anghel, abay nagpatira pa at siguro nakita niyang talagang yung itsura ng anghel talagang napakaluwalhati, puting-puti na talagang marahil sabi nga ng mga ibang nakakita ng mga angels talagang matataas na lalaki ang mga angels. At nagpatira pa si John, pero sinansala siya ng anghel. Sabi niya, "I am thy fellow servant and of thy brethren." Lingkod din ako ng Diyos, kagaya ng iyong mga kapatid, mga mananampalataya, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Naalala niyo ang Colossus? Meron silang ginawa na sila nagsisamba rin sa mga anghel. They worship angels. At sinaway sila ni Apostle Paul sa kanyang sulat. Siguro pagka tayo nga nakakita ng anghel, baka nga tayo mapayukod. Kasi nga minsan yung gwapong-gwapong artista, pagka nakakita tayo, pag nakakita ka talaga ng gwapong artista, kahit lalaki kay hahanga ka. Abay, nakakita kami nung kami nasa airport sa Amerika, abay, laking lalaki, napakakisig na lalaki, pati ako nahanga. Sabi ko, walastik tong lalaking ito. Talagang ang sarap titigan Nakaganon ako sabi ko, pambihirang tao ito. Ay kahanga-hanga, muntik na akong bumigay. Hindi, talagang hahanga kayo. Pagka talaga may mga taong kahanga-hanga, hahanga kayo. Kasi iba ang disiplin niyang mga yan Iba ang disiplin nila. Talagang tindig nila. Talagang kahit maupo, pagka naglakad, pagka nanamit, talagang sabi ko, ako'y palahanga pagka ang lalaki maayos. Ako mismo inahanga ako pagka ang lalaki maayos. Yung natutuwa ako. Siyempre, lahat naman tayo kaya binigyan ng mata para mag-appreciate ng worthy of appreciation. Lalaki, babae, kahit nga hayop, di ba? Kahit bagay, kahit bahay. Pagka maganda, nahanga tayo, nag-appreciate tayo. So, ganun lang. I-appreciate talagang, madalang kayo makakita ng mga ganung klaseng mga tao. Siguro, artista tong taong ito. Pagkagandang lalaki, grabe. Lalo na tong anghel. Lalo na tong anghel. Pagka kayo nakakita ng anghel, talagang si John, doktrinado Pagkakita niya ng anghel, talagang napayukod Napayukod siya nakalimot sa doktrina. Nakalimot. Kumbaga, kaya makita natin na tayong mga tao, meron tayong mga hindi tayo ganun ka-stable. Hindi tayo ganun ka-stable. At si John, kahit na siya'y dinala ng anghel doon sa ikatlong langit at ipinakita ang future,
Nagkamali pa, sabi tuloy ng, abay, tumayo ka at ako'y alipin din kagaya mo. Pero ang future natin, mga kapatid, napakaganda. Ang mga mananampalataya ay ikakasal sa Panginoon. Yan ang maganda nun. Ang future natin, hindi po tayo dito lang, ikakasal tayo. Now, tingnan naman natin yung future ni Satanas, ni Lucifer. Tingnan naman natin yung kanyang future. Tingnan niyo po ang chapter 20. Chapter 20. Doon naman kayo sa kabilang chapter. Verse 1. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit. Angel na naman to, ha? And great chain in his hand. May kadena. At alam niyo yung ginawa ng angel na to? He laid hold on the dragon. Inaresto. Kumbaga, ha? Inaresto. The dragon. The old serpent. Ang dami niyang alias. Which is the devil. And Satan, yan si Lucifer. Iba-iba kasi tumutuko yan sa mga characteristics niya. Iba't ibang evil characteristics. Hinuli siya. At ang sabi diyan, and bound him 1,000 years. Ikinulong ng 1,000 years. Kaya yan ang future ni Satanas. Ikukulong siya for 1,000 years. Tapos, pagkatapos ng 1,000 years, aalpasan siya, manloloko na naman siya. Dadaya na naman ng mga bansa. And then, verse 10, chapter 20, verse 10. Tingnan niyo po yung kanyang future. Andiyan na po ba? Say amen. And the devil, ayan na ha, and the devil, that deceived them, was cast into lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. Yung beast, yung antikristo. The devil, the beast, and the false prophet. And shall be tormented day and night forever. Yan ang ending ni Satanas. Yan ang kanyang future. Kaya kapag pinapaalala ni Satanas ang inyong past, ipaalala nyo kay Satanas yung kanyang future. Hoy, Satanas, ako'y papaalalahanan mo ng mga nagawa kong mali nung nagdaan para ako'y papanghinain mo at ako'y patigilin mo. Gusto ko ipailala sa iyo yung future mo. Ha? Ika'y itatapon sa impyerno. Wala kang karapatan para si Satanas ilihis pa tayo ng buhay. So, maganda ang future ng mga Kristiyano dahil ikakasal tayo o makakasama ni Kristo ng habang panahon at si Satanas at ang kanyang mga kasamahan sa kasamaan ay tatapusin ng Panginoon at parurusahan ng walang kapahingahan. Kaya mali po yung pinalaki sa atin na pagdating sa impyerno at saka yung mga nagkukwento na nakarating daw sila sa impyerno at andun si Satanas, pinahihirapan yung mga naroon sa impyerno at pinaglalatigo at yung iba'y sinisibat pa daw. Hindi po yun. Si Satanas nga, tormented din eh. Hindi po siya hari ng impyerno. Ang hari ng impyerno ang Panginoon. Ang pahihirapan sila Satanas. Tayo, andun, kakasal, magkakainan doon. At sasama na tayo sa Panginoon, pakailan-kailan. Ang ganda, masarap po maging Kristiyano. It's wonderful to be a Christian. Amen? Tayo po'y tumayo. Salamat po ang ating tagapagsalita. Galing pa to ng Samar. Tinext ko siya. Sabi niya, Pastor, pag makarating ako, dire-diretso na ako. At salamat ang mga kapatid natin, mga katatayan, mga kabataan natin ay willing na magpagamit sa Diyos. Kaya naman hinahangad natin, hinihiling natin na kayo pong mga tumatayo dito sa likod ng pulpito. Lahat po tayo, ha? Lahat, mga tao tayo eh. Mga tao tayo. Huwag nawa masabi sa atin yung pag siya'y nakatayo sa pulpito, ayaw ko na siyang bumaba. Pero pagka siya'y nasa ibaba ng pulpito, ayaw ko na siyang umakyat. Bakit? Iba ang buhay sa taas, sa pulpito. Iba ang buhay pag nasa baba na, wala na sa pulpito. Hindi po dapat ganon. Kaya kapag kayo po binigyan ng pagkakataong tumayo dito, please, pakiusap ko po sa inyo. Please. Ituwid natin ang ating kanya-kanyang buhay. Wag po tayong mag-antay na sawayin tayo ng iba, disiplinahin tayo ng iba, ipahiya tayo ng iba, tayo na ang umaresto sa ating sarili at dalahin natin ang ating sarili, isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Alam niyo po, ganyan ang ginagawa ko sa aking buhay araw-araw. Kaya ako to sinasabi sa inyo. Kinakailangan ikaw ang aaresto ng iyong sarili, dakipin mo sarili mo,
isurrender mo sa Panginoon. Ha? Kasi hindi lamang tayo dapat saved, dapat tayo ay surrendered. Amen? Yun po. Kaya pakiusap po sa lahat ng tatayo sa likod ng pulpito, kaya hindi po lahat basta natin pinatatayo, at ang pinagtitiwalaan po natin dito, yung alam nating mga nag-iingat ng kanilang sariling buhay at kanilang patotoo. Kaya salamat sa inyo, men, mga tatay, mga kabataan, dakilain natin lalo ang ating Panginoon. Ha? Amen? So, salamat po sa Panginoon. Narito po ang ating preacher ngayong gabi, Brother Crispin Abalos. Amen, amen. Say amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Masaya ba tayo? Nandito tayo sa bahay-sambahan ngayon? Amen. Maraming salamat, nandito tayo. Ito ang pagkakataon na lagi natin inaasam-asam na tayo po, ang mga anak ng Diyos, ay makapagpuri at makapagsamba sa Kanya at lugurin ang ating Panginoong Diyos. So ngayong gabi, ako po ay naatasan na ating mahal na pastor upang magbahagi ng salita ng Diyos. Nandun pa ako sa Samar, itinix na ako ni pastor, sabi ni pastor, kung makakarating ako sa 27 ba ngayon? 25 po? 25. So, sabi ni pastor, ako ang mag-preach. So, sabi ko, pastor, kung luluubin ng Panginoon na makarating ako, sisikapin ko na makauwi. Dahil ito ay isang pribilehiyo ang mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ka ng salita ng Diyos sa ating mga kapatiran. So, sa awa ng Diyos, nakauwi ako nung Miyerkules ng gabi at nakapunta rin sa anniversary ng Mount Zion. Kasama kami ni Pastor Dakutanan, Pastor Boy Dakutanan, dami kami nandoon. So, nag-enjoy din. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo bago buksan natin ang salita ng Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na iyong binigay sa amin ngayong gabi upang makapagsamba sa iyo at dumulog sa inyong kaharian upang pasalamatan ka sa lahat ng pagkakataon na iyong binibigay sa amin, ang patuloy na pagbibigay ng buhay sa amin, iyong mga anak. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan, hindi nagpapapas kailanman, di mo kami pinababayaan, iniiwan, kami po ay iyong kinakanlong ng iyong makapangyarihang mga kamay upang ingatan o Diyos. Maraming salamat. Nag-uumapaw o Diyos ang aming pasasalamat sa inyo. Alam niyo, Panginoon, ang aming bawat isang puso ngayong gabi na ito dahil sa inyong kabutihan na iyong ginagawa para sa amin. Maraming salamat o Diyos sa mga nagdaang araw, nakaraang mga taon o Diyos na ikaw po, Panginoon, itinawid mo kami hanggang ngayon na ito po ang bagong taon na naman na aming o Diyos sinaharap upang magkagpatuloy o Diyos sa pananampalataya sa inyo. Nawa o Diyos, ikaw po, Panginoon, ang patuloy magbigay sa amin ng kalakasan, pagtibayin mo ang aming bawat isang pananampalataya, tingnan mo o Diyos ang aming bawat isang hakbang upang o Diyos kami po ay makapagpatuloy. Dahil kung wala ikaw o Diyos, wala kaming magagawa. Kaya naman o Diyos, ang aming pasasalamat sa inyo ngayong gabi, ikaw po, Panginoon, ang sumama sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang nagsabi na kung saan man ang dalawa o tatlo uusap sa inyong pangalan, ikaw po ay nasa kalagitnaan namin. Maraming salamat o Diyos. Gawin mo ang iyong lingkod o Diyos ngayong instrumento lamang ng iyong mga salita o Diyos. Dumaloy ang iyong mga salita at pagpapala papunta sa iyong mga anak o Lord God. Ako po ay hindi karapat-dapat. Itago mo ako ng iyong banal na dugo na itinigis doon sa krus ng Kalbaryo
Yun lang ang pag-asa namin, O Diyos, na kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord God, hindi ko po kaya ito kung hindi ikaw ang aking tagakanlong at ikaw ang magsasalita ngayong gabi na ito. Ang aming dalangin, aming pinaabot sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay nasa Book of Exodus, chapter 3, verse 7 to 12. So, ito po ay hindi bago sa atin. Matagal na po itong ating naririnig. Ngunit para sa akin, kahit kailan bisis natin ito pagdaanan, salita ng Diyos, laging sariwa sa akin ang salita ng Diyos na ating babasahin ngayong gabi na ito. So, buksan natin ating mga Biblia. Punta tayo sa Exodus chapter 3, verse 7 to 12. Babasahin natin ang salitan. Ako po sa unahan at sabay po tayo sa verse 12. Ang sabi dito sa Tagalog, at sinabi ng Panginoon, aking ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga taga pagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Verse 8, Verse 9, at ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, sa kaaking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Verse 10. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Verse 12, sabay-sabay tayo. At kanyang sinabi, tunay na ako'y sa isa inyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan na paglingkod ko sa iyo sa Diyos, bundok na ito. So makaupo na po tayo. Tapos na tayo manalangin. Ito po ay matagal lang istorya, sabi po ng Biblia. Yung napakahabang pagtitiis ng Ehipto. Napakahabang pagtitiis ng mga Israelites noon sa lugar ng Ehipto. Kaya po, itong istorya na ito ay siguro hindi lingid sa atin na ang kalagayan ng mga Israelites, ang mga anak ng Diyos, noong sila ay mapariwara at tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Kanilang sitwasyon, nang sila ay tumalikod, ang nangyari sa kanila ay malaking kawalan ng kanilang buhay dahil sila po ay napunta sa pagkaalipin. Alam natin ang tinatawag na alipin. So, hindi siguro ang kalagayan pagtawagin mga alipin. Kaya naman, ang sitwasyon ng Israelites nang sila ay mga alipin, marami ang kanilang mga problema, mga kalagayan. Kaya hindi mawala-wala sa mga Israelites ang kanilang kabigatan. Biruin natin kung
aaralin itong sitwasyon ng kanilang pagkaalipin, ito po ay napakahabang panahon. Kasi po, ayon sa naisulat dito sa Biblia, ito po ay mula pa noong kapanahunan ni Joseph, napunta na doon sa Israel. Ngunit hindi pa ganoon ka hirap nung ang hari ay hindi pa napapalitan. Ngunit nang mapalitan na, diyan na nag-umpisa ang kahirapan na hindi talaga maganda ang kalagayan ng tinatawag na alipin. Alam natin ang tinatawag na alipin. So, bagamat ang mga Israelites ganun ang kalagayan, bagamat umabot ng more than 400 years na pagkaalipin ang Israelites, ang ating Panginoong Diyos ay hindi niya nakalimutan ang kanyang mga anak kahit sila ay matagal nang inalipin. Dumating sa Panginoon din ang kanilang mga kapanglawan, ang kanilang mga suros sa Panginoon ay dumating. Hindi po nakalimutan ng Diyos itong panahon na sila ay nandoon sa pagkaalipin. Dahil ang Diyos, bagamat ang mga anak niya ay tumalikod sa Kanya, ang Diyos po ay palaging nag-iantay sa mga anak na bumalik sa Kanya. Ito ang dapat maunawaan ng mga anak ng Diyos na kahit kailan man tumalikod, kahit anumang katagal na pagtalikod nila, may Diyos na hindi nakakalimot, may Diyos na laging puno ng kahabagan ang kaniyang puso upang sagipin ang mga taong mabigat o mahirap ang kalagayan. Iyon ang ating nakikita. Dahil ang Diyos na ito ay hindi nakatulog, hindi niya kinalimutan ng maraming mga kapighatian ang nararanasan ng Israelites. Ang Diyos ay nakarinig ng kanilang mga kapanglawan at mga pagtangis. So, dito, kung titingnan natin, ang verse 7, ang sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto. At aking dininig kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko, ang sabi ng Panginoon, kanilang mga kapanglawan. So ibig sabihin, hindi ng Diyos nakalimutan at hindi tinatakipan ng Diyos ang kanyang tainga upang marinig ang daing ng kaniyang mga anak na mahirap ang kalagayan dahil sa pamimighati o pangangalipin ng mga Egyptians. So, hindi nakalimutan ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa verse 8, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain. Mga kapatid, itong salitang deliver, mayroon din isang salita diyan na rescue. Makikita natin ang deliver pwede rin maging isang salitang rescue. So, ang ating ngayong didiinan ng pansin, itong rescue na salita na si Moses po ay tinawag ng Diyos upang i-rescue ang mga taong alipin sa Ehipto. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. So, ang tinatawag na paging isang rescuer, mga kapatid, ay hindi madali. Naniniwala ako na ang isang posisyon na paging rescuer ay talagang mahirap at may mga kwalifikasyon yan. Bago tayo makapunta doon, bago tayo makapasok sa sitwasyon kung ating ikukumpara sa ating kalagayan dito, mahirap ang kwalifikasyon upang makapasok sa isang rescuer. So, si Moses dito tinawag para i-rescue ang mga taong inalipin. Ang rescuer
sabi ko pa kanina, maaaring mayroon mga kwalifikasyon na hindi kaya natin maabot. Mayroon siguro dito sa atin isang rescuer. Alam niya kung papaano makapasok ang tao sa isang paging rescuer. Mga kapatid, ang pagkaalam ko, hindi lang ang kwalifikasyon ay ang pag-aaral, hindi lang ang degree holder ka para makapasok, isa rin ang kwalifikasyon sa pangangatawan ng tao para maging isa kang rescuer. So, si Moses, bakit kaya, kung ating tatanong dito sa kuwan, ating binasa, bakit kaya si Moses tinawag ng Diyos upang i-rescue niya yung mga taong alipin? Napakahirap ang kwalifikasyon. Una, aton makikita, naniniwala ako na si Moses ay hindi abogado. At si Moses, kung sabihin man natin na kapag-aral, ay hindi siguro si Moses sasabihin natin na pinakamataas ang pinag-aralan. Ngat kung ating tatanungin, bakit kaya si Moses ang tinawag ng Diyos upang i-rescue ang mga Israelites? Nang nandoon si Moses babantay ng kanyang biyanan mga tupa, ang pagtingin ko dito ay ang lugar ng kay Moses kinalalagyan ay may mga tao rin maliban sa kanya. Isa na dyan ang kanyang biyanan. Ang biyanan niya ay ang sabi dito ay isang priest. Bakit hindi si biyanan ang tinawag ng Diyos at si Moses pa ang tinawag? Kung ating titingnan. So, nakakapagtaka mga kapatid. Sa kalagayan, kung titingnan ang kalagayan dito, hindi siguro maganda na ang isang tao tawaging isang rescuer kung hindi niya kaya gampanan ang responsibilidad bilang rescuer. Ang pagkaalam ko, pag isang rescuer, mga kapatid, mayroong gampanin yan. Mayroon iyang tatrabahuin. Isa diyan ating makikita, ang rescuer, walang panahon yan kung tawagin sa anumang mga pangyayari. Halimbawa may mga sunog, halimbawa may mga nalulunod. Walang panahon ang rescuer kung hindi tumugon sa mga panawagan. Kaya naman, yung sinasabi ko, si Moses tinawag. At pagkaalam ko, sa sitwasyon na ito, na dapat pasalamatan ni Moses dahil una, na atin titingnan dito, ang pagkadami-dami ng tao, mayroon pang mas mataas pa sa kanya, siya pa ang tinawag doon. Pa tayo nagtataka ngayon, ang dami ng mga professionals, ang daming mga taong mga abogado, ang daming taong mga matataas pa sa ating kalagayan, tayo nandito ngayon upang tawagin ng Diyos para i-rescue itong mga taong mga alipin. Bakit nagsabi ako na mga alipin? Mga kapatid, tayo na nandito ngayon, may kaparehas sa kalagayan ni Moses. Tayo po ay tinawag ng Diyos ngayon at kung kailan ka man tinawag ng Diyos, ito po ay may kaparehas sa pagtawag ng Diyos. Kasi po, itong mga taong nandito ngayon, ang alam ko na mayroon responsibilidad na ibinigay ng Diyos upang iligtas ang mga taong nasa labas, nasa mga alipin. Bakit sinabi kong mga nasa alipin sila? Mga kapatid, ito po ang mga palatandaan ng mga taong alipin. Mayroon mga taong alipin
na sa mga kultura, kung hindi ako nagkakamali, tayo po ay naalipin ang bansang Pilipinas ng kultura or ng mga paniniwala noong 1500 hanggang ngayon. Siguro kung ating bibilangin ang mga taon, mga more than 800 years na tayo alipin ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatiran na nasa labas, hindi pa natawag ng Panginoon at hindi pa na-rescue natin dahil sila po ay naniniwala pa rin sa ibang Diyos o ibang klaseng paniniwala. So, matagal-tagal na rin naalipin. Mabuti pa yung Israel, 400 years lang. Pero itong Pilipinas, kung ating titingnan ang history tungkol sa pagkaalipin ng ating kultura at paniniwala ng Diyos, ay more than 800 years na hanggang ngayon, mga alipin pa rin ang mga iba sa atin na ating mga kababayan. Kaya naman mga kapatid, tinawag tayo ng ating Panginoon, hindi lang si Moses. Tayo na nandito ngayon. Ang alam ko na ang lahat na tumanggap kay Kristo, ang lahat na nagbigay ng atensyon ng Diyos upang iligtas ang sarili, ay tinawag ng Diyos din upang gamitin, magpagamit sa pagligtas ng mga tao at mga kababayan natin na nandoon pa sa pagkaalipin ng iba-ibang klaseng sitwasyon. So, tingnan natin itong ating sitwasyon ngayon. Ang ating titingnan ngayon ang tungkol sa pagkaalipin ng mga tao. So, ang purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo ay tinawag, parehas ito sa kalagayan ng kay Moises. Hindi tayo kakaiba sa kanila. Hindi tayo, ang Diyos doon, Diyos pa rin din dito sa atin. Kaya itong sitwasyon natin, itong ating kababayan na wala pa, ay ito po ay ang obligasyon natin upang mailigtas itong mga tao na ito sa kanilang kalagayan. Hindi nila alam yan. Hindi nila ito nararamdaman. Proud pa itong mga taong ito sa kanilang pagkaalipin. Kasi po, ang kanilang pagkaalipin po ay hindi tulad na kalagayan ng Israelites na mga sila ay pinanglalatigo. Sila po ay hindi. Sila po ay malaya sa kanilang gagawin, pero hindi nila alam na sila po ay alipin ni Satanas. Kaya ito po ang main purpose ng ating Panginoon upang tayo ay tawagin ng Diyos. Ang purpose ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng authority para tayo po ay gumawa at tulungan ang mga taong wala pa sa kaligtasan. Binigyan tayo ng authority ng Diyos. Mula nang tayo'y maging Kristiyano, tayo po ay binigyan ng Diyos ng sugo upang iligtas ang mga tao sa kanilang kalagayan sa pagkaalipin. Mga kapatid, iyon ang sinasabi ko. Pero ang pagliligtas ay kanang Diyos. Tayo po ay binibigyan ng authority, dalhin ang salita ng Diyos para ibahagi sa mga taong ito upang sila ay madala dito sa kaligtasan o kalayaan na hindi na sila alipin sa ganung mga kasalanan. So, ngayong gabi, ito po, ang sabi ng Biblia. Sa verse 7 and 10, ang sabi dito, halika ngayon, 10, halika ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. So ito po ang sinabi ng Panginoon. Si Moses po ay kanyang tinawag, sinabi niya, halika ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon.
Ito po, mga kapatid, ay pagbibigay ng otorisasyon kay Moses upang siya ay gamitin ng Diyos. Upang siya ay pumunta roon kay Paraon para iligtas iyong mga tao na nandoon sa kalagayan ng pagkaalipin. Now, paano ni Moses tinanggap ang otorisasyon? Mga kapatid, ang Diyos, ang pagkaalam ko nitong sitwasyon na ito, ang Diyos hindi tumatawag sa mga taong mataas ang kanilang kaisipan at ang kanilang puso ay hindi maluwag sa pagtanggap ng sugo ng Diyos. Tingnan natin itong kalagayan ni Apostol Paul. Si Apostol Paul, mga kapatid, ay hindi bastang tao iyan. Si Apostol Paul ay isang abogado at miyembro ng Sanhedrin. Si Apostol Paul hindi nagamit ng Diyos nang siya ay hindi pa nagpapalit ang kaniyang kaisipan sa pagpakumbaba. Si Moses po, ganito ang sitwasyon. Nakita ng Diyos ang puso ni Moses at ang kanyang kaisipan na hindi mataas ang kanyang kaisipan. Si Moses po ay talagang may puso na masunurin sa Diyos. Kaya naman, si Paul nagamit ng ating Panginoon noong siya ay mabulag na. Mawala na ang kanyang paningin, mawala na ang kanyang kaisipan na mataas, mawala na ang kanyang pride dahil siya po ay mataas ang pinag-aralan, siya po ay napakataas din ang pride. Pero hindi nagamit ng Diyos dahil ang gusto ni Paul ay ang masusunod ang kaniyang kaalaman. Nang siya ay bulagi na ng Panginoon, nag-change ang kay Paul kaisipan. At siya po ay sumabmit sa Panginoon. Siya po ay nagtanong sa Panginoon. Doon na siya sa kataas-taasan nagtanong. Hindi na doon sa mga parisiyo at hindi na doon sa mga mataas na parisiyo. Kasi po si Paul, nang siya po ay hindi pa nagsasubmit sa Panginoon, hindi po talaga siya nagagamit. Kaya tayong mga kapatid, upang ma-receive natin ang otorisasyon, upang magamit tayo ng Panginoon, kailangan ang puso natin ay magpakumbaba sa ating Panginoon at laging nakasubmit sa ating Diyos sa langit. Ito po ang pinaka-importante. Kasi po, pag hindi tayo submitted sa Panginoon, hindi tayo magagamit sa pag-akay nitong mga taong nasa labas at mga taong hindi pa naililigtas ng ating Diyos. Ang alam ko, pag ang tao talaga mapagbataas, ang taong hindi nagpapakumbaba sa Diyos, hindi talaga nagagamit sa Panginoon. Kasi po ang Diyos, ang sinasabi ng Diyos, kung sino ang nagpapakumbaba, iyan ang itinataas niya. At kung sino naman ang nagpapakataas, ito po ay ang kanyang ibinababa. Kaya po, mga kapatid, kinakailangan ang mga anak ng Diyos na tinawag ng ating Panginoon para magamit sa pag-akay ng mga kaluluwa na wala pa sa kanila ang kaligtasan, ay kinakailangan laging mababa ang ating puso at kaisipan at lagi tayong konektado sa ating Panginoong Diyos. So, ito po ang ating nakikita. Ang pangalawa dito na ating makikita, yung pagbigay ng Diyos kay Moses ng power sa pagpapakita sa mga Ehipsyo ng magkakaibang klasing milagro. Ito po ang kanyang ibinigay kay Moses. Kung titingnan natin itong verse 20, ay sinabi doon
ng Panginoon at ang verse 11. Ang sinabi ng Panginoon ng verse 20, at aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan ng aking gagawin sa gitna niyaon at pagkatapos niyaon ay pagpapahintulutan niya kayong yumaon. Kaya binigyan ng Diyos si Moses ng kapangyarihan upang maipakita ang mga milagro ng Diyos sa kanyang pagpunta doon sa Ehipto, sa kanyang pagbabalik. Ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya naman tayo mga kapatid, kung naniniwala tayo na may magagawa pa ang Diyos sa milagro, kaya ibigay ng Diyos ito sa atin. Naniniwala ako na mangyayari pa ang milagro, hindi lang noon ng mga panahon, pero hanggang ngayon, mangyayari pa rin. Kaya ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon na magbibigay ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos na nasubmit sa Kanya at nagpapailalim sa Kanyang kapangyarihan. Naniniwala ako na magagawa pa ang milagro natin kung ang ating pananampalataya at pagtiwala sa Diyos ay nandiyan. Kaya hindi lang si Moses ang bibigyan ng kapangyarihan ng mga milagro. Magagawa pa tayo mga kapatid. Maniwala lang tayo na mayroon tayong magagawa upang magamit tayo sa ating Panginoon sa pagliligtas ng mga taong nasa labas pa ng kanyang pamilya. Kaya ang pagkaalam ko nitong mga taong nasa labas ay labas pa ng kanyang pamilya. Tayo ay nandito ay pamilya na ng Diyos. Iyon ang aking paniniwala. Kaya itong kapangyarihan na ibibigay sa atin ay walang pagkakaiba noon na ibinigay ng Diyos kay Moses. Dahil alam ng Diyos na kung sino ang sa Kanya ay nananalig, na kung sino ang sa Kanya ay nagtitiwala, hindi parehas ng bula ang hinihingi na paniniwala ng Diyos, kundi ang hinihingi ng Diyos na paniniwala at pagtiwala sa Kanya parehas lang ng butil ng mustasa upang magawa ang milagro na ibibigay ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, itong milagro na ito, pwede pa mangyari ngayon, hindi lang noon. Naniniwala ako niyan. Kaya, magtiwala lang tayo sa Diyos. Ibigay natin ang ating puso sa Kanya, maibigay natin ang ating kaisipan sa Kanya upang magawa ang lahat na ating gustong mangyari para sa pagliligtas ng mga taong yun. So, ang pangatlo dito, mga kapatid, ang pangatlo dito ay ang pagbigay ng otorisasyon upang i-lead ang mga tao sa tamang paraan. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng tamang paraan upang dalhin ang mga tao. Mga kapatid, sa ilalim nitong ating sinasabing paging leader, ang ibang termino niyan ay pattern, di ba? Yung example, yung lead, yung pagli-lead, kailangan ang leader isang example siya. Isa siyang ang ibang termino nito, isang sinusunod, isang kuanyang tao na leader na sinusunod sa tamang paraan. Ito po ang aking pagkaintindi nito. Kasi po, kung tayo ang mga anak ng Diyos na ginawang rescuer ng Panginoon, kung ang ating paging leader, ang ating isang paglilid ng tinatawag na pag-akay ng mga kaluluwa, ay makikita tayo na hindi karapat-dapat na leader, ay ang taong ating babalitaan at ating babahagayan ng salita ng Diyos, siguro hindi maniniwala kung tayo man ay isang pasaway din na leader. Naniniwala ako na ang tao ay maniniwala din sa iyo kung makita at nakikita niya
ang ating kalagayan na tayong mga leader, tayong nagdadara ng tama, ay tama din ang ating ginagawa. Iyon ang aking paniniwala. Kasi po, naiintindihan ko ang kalagayan ng mga taong nasa labas. Dahil sa kanilang kasanayan, sila po ay parang panatag na doon. Kung tayo'y magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila, na ang makikita nila sa atin na mga leader ay parehas din sa kanilang ginagawa, papaano pa sila susunod sa atin? At sila ay magsasabi na parehas lang pala. Yung ginagawa ninyo ay ginagawa din namin, hindi nala ako sasama sa inyo dahil magparehas lang naman tayo. Iyon ang mangyayari. So, ang paging epektibo na leader, mga kapatid, ay hindi tayo makita ng ating mga i-rescue na mayroon din tayong mga ginagawang hindi nakakalugod sa Diyos. Maraming mga kapatiran din na ang ginagawa ay kaparehas lang din sa mundo, sa gawain na sa labas. Pero mayroon din mga kapatid na tama ang pagdala sa ating mga kapatiran. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay tama kung lagi tayo susunod sa salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin, otorisasyon na ibinigay sa atin ng Diyos upang hindi pagdebatihan. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, may mga kapatiran natin nagdidebate tungkol sa salita ng Diyos. At ito po ay ang nakikita ng mga taong nasa labas na minsan ganito rin ang kaisipan nila na yung mga taong ito, mga Kristiyano din, pinagdidebatihan ang salita ng Diyos na iyon ang ginagamit pag-akay sa mga kaluluwa na wala pa diyan sa Panginoon. Iyon ang mahirap, nakakalungkot, mga kapatid. Dahil ang ating mga taong nasa labas ay tinitingnan ang sitwasyon kung sino tayo na mga rescuer ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay nakikisawsaw sa mga debating ito, mga kapatid, ang mga taong nasa labas ay tinitingnan tayo na mga nakikisawsaw sa mga debate ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ibinigay sa atin, otorisasyon ng Diyos, hindi pagdebatihan, kundi gamitin upang mailigtas ang mga tao na nadoon sa kalagayan sa pagkaalipin mula noon hanggang ngayon. Ito po ang responsibilidad ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang panahon. Ang sinabi ni Paul, ang sinabi ni Pablo, redeeming the time because the days are evil. Malapit na ang panahon na matatapos ang ating mga araw. Ang alam ko, pinakamataas ang edad ng tao na umabot ng 100. Iilan na lang ang edad natin na gagamitin sa paglingkod sa Diyos upang itama ang mga tao na nasa labas, upang turuan, upang bahagian ng salita ng Diyos na makatanggap din sila ng kaligtasan. Hindi pa tayo magagamit ng tama. So, ang kinakailangan, sabi ko sa akin sarili, hindi ko gustong mamatay na nandun ako sa aking sariling kagustuhan. Gusto kong mamatay na nandito ako naglilingkod sa Diyos. Dahil ito po ang kagustuhan ng Diyos, na ang lahat na kanyang mga anak ay magamit sa kanyang gawain, makapaglingkod sa Kanya at magamit sa Kanyang pagbahagi ng mga salita upang yung mga taong wala pa ay madala natin sa Kanyang paanan. So ngayong gabi, mga kapatid, ito po ang ating pinag-aralan ay hindi natin dapat makalimutan na tayo po ay isang tinawag ng Diyos, bata man o matanda, kagamit-gamit tayo sa Diyos. Pero kung hindi, wala pa sa iyo ang pagtawag ng Diyos, ngayong gabi na ito, itong mensahe
ay walang kapakinabangan sa atin. Itong salita ng Diyos na ito, hindi ito pakinabang natin kung hindi pa tayo tinawag ng Diyos. Kasi po ito para sa mga tinawag ng Diyos, na gagamitin ng Diyos upang magbahagi ng salita para sa kaliligtas ng mga tao na doon pa sa pagkaalipin. Ngayong gabi, kung wala pa tayo Kristo ang iba, baka may bisita tayo, hindi ko alam, kayo ang nakakaalam, kailangan tanggapin mo muna si Kristo, may tawag ang Diyos sa iyo upang ikaw ay magamit ng Diyos at mabigyan ng responsibilidad. Makapagbahagi ka rin ng salita ng Diyos, tumulong ka sa pag-akay ng mga kaluluwa at ang wala pa sa paanan ng Panginoon na ating mga kapatiran. Nakakaawa ang kalagayan ng mga alipin. Hindi po maganda ang kalagayan ng mga alipin. So ngayong gabi, ang pakiusap ko sa inyo tungkol sa ating pinag-aralan ng salita ng Diyos, maging isa tayong Moses din dito sa lugar ng bansang Pilipinas. So, maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan na iyong binigay sa amin. Bagamat itong aming pinag-aralan, O Diyos, ay salita na mahirap namin, O Diyos, magawa. Pero, O Diyos, sinisikap namin, alam mo, O Diyos, ang bawat isang puso namin na kami po ay nagsusumikap upang malabanan namin, O Diyos, ang aming mga sarili na minsan inaalipin din kami, O Diyos, ng mga gawain upang hindi makapunta dito sa bahay-sambahan. Lord God, ang dalangin ko na nawa, O Diyos, iligtas mo rin kami sa mga pag-aalipin na kung saan sa mga gawain ay hindi kami nakakapaggawa dahil, O Diyos, sa mga bagay na minsan nalalamangan ang aming mga pananampalataya sa iyo. Maraming salamat ngayong gabi na ito. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Naway, O Diyos, ang aming mga kapatiran, O Diyos, gawin at gampanan ang responsibilidad bilang rescuer dito sa bansa na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat po. At alam nyo, minsan mahirap magsalita yung pagsanay ka sa salitang Bisaya. Dire-diretso kang Tagalog. Kaya halos dalawa iniisip ng ating mangangaral. Ay yung kanyang mensahe at saka paano yung itatranslate gagamit ng talagang Tagalog na pero salamat. Salamat. Naintindihan niyo ba yung Tagalog? Say amen. Naintindihan naman, brother. Maliwanag naman eh. Napakaganda, di ba mga kapatid? Napakapalad ng posisyon natin kasi tayong nasa posisyon ni Moses eh. Tayong gagamitin ng Diyos para yung mga taong, dati naman tayo galing dun eh, di ba? Nakikiluhod din tayo, nakikipahid din tayo sa mga rebulto eh. Kahalik din tayo dyan eh. Galing tayo dyan eh. Ngayon tayo, pinalaya na. Si Moses, di ba, wala na siya sa Egypt eh, nung tawagin ng Diyos. Wala na siya sa Egypt. Nasa Midian na siya. Siya ang tinawag ng Diyos, bumalik ka sa Egypt, balikan mo yung mga kamag-anakan mo, mga kaibigan mo, mga katropa mo, mga ka-berks mo, mga kapuso mo, mga kasangga mo, balikan mo yung mga kakay mo. Balikan mo at akayin mo sila para umalis sila sa pagkaalipin. At yun na po, maglingkod na sa Diyos na buhay at tunay. Amen? Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Umawit po tayo, awitin po natin yung saved. I found a friend who is all to me. His love is ever true. Ayan, saved. Dapat itong masumpungan ng lahat ng mga tao. Hindi relihiyon. Kasi relihiyon, punong-puno na tayo, iba-ibang klaseng relihiyon. Ang dami niyan eh. Pero isa lang ang talagang tagapagligtas, si Kristo lang. Okay ba ito, kapatid? Awitin natin.
Linaw po ng mensahe, no? At napakapalad po natin. Kaya alam niyo po, mga kapatid, huwag kayong liliban, patuloy tayong magtapat, yayain natin ng iba, napakapalad, sayang. Pagka wala yung iba, nanghihinayang ako, sana nadinig nila to. Ano? Sana nadinig nila every Wednesday. Alright, awitin po natin, I found a friend. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how He lives at me. Yan ang magpapalaya What sa ating bayan. His grace can Sabihin natin ang tungkol kay Jesus. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. Yes, if you're saved, 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 saan kayo niligtas? saves me from every sin and harm. Secures my soul its day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Okay, bago natin awitin yung last, naisip ko kanina, alam niyo po, pagka kayo ay gumaling sa cancer, pagka kayo gumaling sa TB, pagka kayo gumaling sa tumor, ano mang sakit natin, pwede pa yung umulit. Tama ba yun, doktora? Ang sakit natin, kahit gumaling na, pwede pang umulit. Pero pagka ikaw ay na-save na, hindi ka na pwedeng mapahamak muli. Hindi na mauulit yung ikay mapapahamak at ililigtas ka ulit. Minsan lang ang kaligtasan. Amen? On the last. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me and I'll lead you home to live with me eternally. Thank you, Lord. Amen. Saved I by can His say, power divine. I'm saved. Yes. In your life sublime, life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. One more time. Saved, saved. Amen. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat nasasabi namin ng malaya, buong katiyakan, buong kapanatagan, buong pag-asa mula sa iyong salita. And we have the authority. We have the authority to say that we are saved. We have the proof, we have the evidence mula sa iyong salita na kami ay saved. Salamat po ng marami. At kami po na mga naligtas na, ililigtas mo kami sa iba't ibang klaseng kasalanan. Iba't ibang klaseng kasalanan. At higit sa lahat, iniligtas mo po kami sa hatol ng kasalanan sa impyerno. At isang araw sa iyong pagbabalik, ililigtas mo kami sa presensya ng kasalanan dahil dadalahin mo na kami sa langit. Salamat po ng marami. Ang amin pong pagkakaloob ngayong gabi ay kapahayagan lang ng aming pasalamat. Hindi po ito bayad sa kaligtasan. Hindi namin kayang bayaran. Ikaw po nagsabi na kapag kami sasamba, huwag kaming haharap sa iyo na wala kaming dala. Sapagkat kami mag-aalay. At ito po hindi lamang sa lapi, kundi ang aming puso, ang aming sarili. Salamat po ng marami sa mensahe at sa mensahero na kami nga ay nakatayo ngayon sa kalagayan ni Moses. Hindi kami ang Moses, ngunit ganun din po ang aming tayo. Sabihin sa mga tao
para sila'y makalaya sa pagkaalipin. Kaya bless niyo po ang pagkakaloob na ito bilang kapahayagan ng mga taong pinalaya sa pagiging makasarili. Pinalaya sa hatol ng kasalanan. Ito'y aming bahagi ng pasalamat at pagsamba at pagpupuri sa inyo. At ikaw naman po ang dinadalangin na namin. Pagpalain niyo po ang aming mga kaloob na bibitawan, lalo mong paramihin sa inyong mga anak. Kagaya ng binhi na kapag aming itinanim, pag ito'y aanihin at pinag-ani mo kami, mas marami kaysa sa aming itinanim. I-bless niyo po ang bawat isa upang ikaw ang lalo naming luwalhatiin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ushers, will you please come? Brother Ginto. Amen. Amen. That's it. And though I find here no permanent dwelling, I want a man, a heart and a crown. I've got a mansion, I've got a mansion, just over the hilltop. Amen. Wow, sarap awitin, ano? Yung pag-asa natin, may tirahan tayong mansion sa langit. And someday yonder, we will never more wander, but walk on streets that Wow, pure as are gold. purest gold. So Shall we all stand, please? Tayo po tayong lahat. Awitin natin bago tayo magwakas sa panalangin. Amen. And like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, Amen. I know He'll give me a mansion for every one of us. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. Yes. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Amen, amen. Brother Nier, pangunahin mo tayo sa pagwakas na panalangin. Salamat. Last Sunday, Brad, ikaw ang naroon sa Bulacan, ano? Ikaw ba? Si Brother Nier ang nag-preach sa Bulacan. So, salamat sa Panginoon. At ito po ang ating mga kapatid. Kapatid, pakiwakasan mo tayo sa panalangin. Yes, let's pray. Manalangin. Kila muli, nadulog kami sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan po sa amin. Opo. Salamat po, Panginoon, sa church. Salamat po sa mga ngaral. Salamat po sa inyong salita. Yes Nawa, po. Panginoon, hindi lang po ito aming marinig. Hindi Apo. nawa, Panginoon, na ito ay magkaroon po ng tamang puwang sa bawat puso po namin. Yes, Lord. Upang kami po, Panginoon, ay inyo pong lalong pagtibayin, inyo pong sawayin, inyo pong turuan, Panginoon. Yes po. At Opo. makita niyo po sa amin, Panginoon, ang buhay na laging sumusunod, nagpapasako po sa inyo. Opo. Nawa, Opo. Panginoon, ay alisin niyo po sa amin yung paghari-harian namin sa aming mga sarili. Yes po. Dahil kung kami po ang siyang mangunguna, Panginoon, ay tiyak po namin na ang dulo po ay kapahamakan. Kaya Yes. nawa, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na patuloy na nangungusap po sa amin. Thank you, Nawa, Lord. Panginoon, masumpungan niyo po kaming nagtatapat sa inyo. Amen. Dahil Yes, alam po namin, kita po namin, at nararanasan po namin, Panginoon, ang kadakilaan at ang inyong katapatan po sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Na Thank sa you. kabila na kung sino po kami, ano po kami, ay hindi po ito naapektuhan dahil ang inyong kabutihan at pagpapala po sa amin ay naayon po kung sino po kayo. Yes po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Opo. Opo. No, Panginoon ay masumpungan niyo kaming maging Moses sa kasulukuyang panahon. Yes po. Ang dami po namin mga kababayan. Hindi lang po kami lahat, hindi po namin kailangan lumabas sa aming mga kamag-anakan. Yes, Ang dami pa po namin mga kamag-anakan na nasa estado po ng pagkaalipin. Siya nga po. Panginoon, ay Opo. bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maabot po sila. Amen. Kung hindi man kami, Panginoon, na magsugo po kayo ng iba.
upang maabot po sila at makakilala po sa inyo, upang ma-enjoy din po nila ang mga buhay na aming na-enjoy na po. Yes, sa piling Lord. po ninyo. Yes po. Patuloy na bless Panginoon bawat isa po sa amin. Salamat po sa amin, Pastor. Salamat po sa Thank you, church Lord. po nito. Nawang Yes, bawat isa po sa amin na masupungan niyo pong naglilingkod po sa inyo. Yes po. Muli po, patawad sa lahat ng pagkukulang. Dalayan ko po, Panginoon, inyong patuloy na pangunguna po sa bawat isa po sa amin. Amen. At paglabas po namin sa iglesia po nito, masumpungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang dito, mukhang Kristiyano, nawa sa labas ay masumpungan kaming tunay na naglilingkod po sa inyo. Yes po. Muli po, sa inyo po lahat ang papuri at ang lahat ng pasasalamat ay aming pong binabalik po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. This coming Sunday, you pray for pastor or missionary Darius Obanya, asawa ni Sister Bernice. Siyang speaker natin sa Sunday. Let's pray for him. Salamat po sa lahat, pati ang mga naka-online. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo po ang pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Gandang gabi po.